Tuwing taon, may nawawala at lahat ng ito ay nagsimula sa isang pulang lobo. Noong 1954, sa isang maliit na bayan sa Ohio, may isang payaso na ang pangalan ay Victor Kane. Palagi siyang nakangiti, ngunit hindi siya tunay na masaya. Ang kanyang pagkabata ay isang bangungot. Isang malamig na gabi, ang isang sunog ay tumupok sa kanyang bahay na ikinasawi ng kanyang buong pamilya. Tinawag ito ng mga tao bilang isang aksidente. Ngunit narinig ni Victor ang mga bulong. Sa wakas, wala na ang mga baliw. Sa kabila ng sakit, naging payaso siya sa perya ng bayan na nagtatangkang magbigay saya. Ngunit hindi siya tinanggap ng mga tao. Pinagtawanan siya. Tinawag siyang ang may peklat na payaso. Pagkatapos, sa isang nakakatakot na gabing Oktubre, isang grupo ng mga batang lalaki ang lumabis. Sinunog nila ang kanyang tent habang siya ay nagpapakita. Sinunog ang lahat ng kanyang pag-aari. Naglakad siya papuntang gubat. Ang kanyang mukha ay nasunog at ang kanyang costume ay wasak. Tawa ang mga tao, ngunit hindi tumawa si Victor. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang bayan. Nagsimulang mawala ang mga bata. Tuwing may nawawala, isang kakaibang tanda ang unang lumalabas. Isang pulang lobo na lumulutang malapit sa kanilang bahay. Nang mawala ang anak ng alkalde, iniwan nito ang isang nakabukas na pinto at isang lobo na nakatali sa mailbox. Ang isang grupo ng mga naghanap ay pumasok sa gubat at nakatagpo ng isang abandonadong kubo. Sa loob, natagpuan nila ang mga sunog na larawan ng pamilya, mga luma at sirang gamit sa perya, at isang salamin na may nakakatakot na mga salitang nakaukit sa salamin. Sino ang tumatawa ngayon? Ngunit wala na si Victor. Ngayon, tuwing Oktubre, may mga pulang lobo na lumalabas sa bayan.